10 taon akong naging tapat na asawa. Pero ipinahiya ako sa buong mundo bilang isang magnanakaw. Habang durog ang aking puso sa kahihiyan, nagdiriwang naman si Dario kasama ang kanyang kabit. Pirmahan mo ang leon kung ayaw mong mabulok sa kulungan, ang banta ng asawa ko. Pero nagkamali sila. Ang akala nilang biktima ay may hawak palang ebidensyang wawasak sa kanila. Hinding-hindi ako luluhod. Babawiin ko ang aking danggal. Paano kaya sisingilin ng babaeng itinapon ang pamilyang nagkanalo sa kanya? Sino ba naman ang mag-aakala na ang 10 taon ng aking tapat na pagmamahal at walang katapusang pagtitiis ay magtatapos sa loob lamang ng isang gabi? Isang marangyang gabi na inilaan ko para sa kaarawan ng aking biyenan na si Doña Lourdes, nungit naging simula pala ng aking impyerno. Nakatayo ako sa gilid ng malaking bulwagan ng mansyon ng mga Valmonte suot ang aking pinakasimpleng asul na bestida. Bilang isang eksperto sa pagpapanumbalik ng mga sinaunang alahas sa museo, hindi ko kailanman hinangad ang marangyang buhay. Ang tanging hiling ko lang ay ang mahalin ako ng aking asawa na si Dario at ang tanggapin ako ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat sulyap na ibinibigay sa akin ng mga bisita, naramdaman ko ang malamig na pader na naghihiwalay sa akin sa kanila. Para sa kanila ako ay isang hamak na babaeng galing sa mahirap na pamilya na mapalad lamang na nakapasok sa kanilang mundo. Nagsimula ang kaguluhan nang biglang mamatay ang mga ilaw sa gitna ng selebrasyon. Nang muling bumalik ang liwanag, narinig ko ang isang matalim na tili. Ang mamahaling kwintas na brilyante na pamana pa sa pamilya ng aking biyenan ay wala na sa leeg ni Doña Lourdes. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay nang mag-utos si Doña Lourdes na ilak ang lahat ng pinto at kapkapan ang lahat ng naroon, simula sa mga katulong hanggang sa akin. Sinubukan kong hawakan ang kamay ni Dario para humingi ng lakas, ngunit dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang kamay mula sa akin. Ang kanyang mga mata ay umiwas. Tila ba may iniiwasang katotohanan? Lumapit ang 2 gwardiya sa akin sa ilalim ng malamig at mapanghusgang titig ng aking biyenan. Nang buksan nila ang aking maliit na bag, isang kumikinang na bagay ang nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na marmol ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa aking buong pagkatao. Ang kwintas na brilyante ay naroon nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kristal na chandelier. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at ang aking mga baga ay tila nawala ng hangin. Gusto kong sumigaw, gusto kong magpaliwanag, ngunit walang tunog na lumabas sa aking bibig. Nanuyo ang aking lalamunan at naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisingi na hindi ko man lang nagawang punasan. Lumapit si Celine Aguirre, ang matalik na kaibigan ng pamilya na nakasuot ng isang napakarangya, yang pulang bestidang sutla. Hawak niya ang kanyang baso ng alak habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Sinasabi ng kanyang mga mata na nagtagumpay siya. Lumapit din si Doña Lourdes at tinuro ako gamit ang kanyang nanginginig sa galit na daliri. Tinawag niya akong isang walang utang na loob na magnanakaw sa harap ng daan-daang mararang yang bisita. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila mga karayom na mabilis na tumutusok sa aking puso. Bago ko pa man maunawaan ang lahat, hinawakan ako ni Dario sa aking blaso ng napakahigpit at kinaladkad ako patungo sa kanyang pribadong opisina sa 2nd palapag. Isinara niya ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila huling hatol sa aking buhay. Humarap si Dario sa akin na may hawak na 2 piraso ng papel. Ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng pag-aalala, kundi isang malamig na determinasyon. Inilatag niya ang mga papel sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang isa ay kasunduan sa mabilis na leon at ang isa naman ay isang sulat ng pag-amin na ako ang nagnakaw ng kwintas. Sinabi niya sa akin na kailangan kong pirmahan ang mga papel na iyon ngayon din. Sinabi niyang kung hindi ko ito gagawin, tatawag ang kanyang ina ng pulis at tinitiyak niyang mabubulok ako sa kulungan. Sinabi pa niya na ginagawa niya ito para protektahan ako mula sa kahihiyan na ito na ang pinakamabuting paraan para sa aming dalawa.
Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa lalaking ipinangako kong mamahalin habang buhay, naramdaman ko ang isang matinding sakit na tila pumupunit sa aking dibdib. Ang aking buong pagkatao ay gumuho. Ang lalaking aking pinagkatiwalaan, ang lalaking hiningan ko ng tulong, ay siya palang may hawak ng patalim na sumasaksak sa aking likod. Nanginginig ang aking buong katawan. Ngunit pinilit kong tumayo ng tuwid kahit nabasag na ang aking puso. Hindi ko hahayaang makita nila akong nagmamakaawa. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong lumuhod para sa isang kasalanang hindi ko kailanman ginawa. Sumikip ang oras. Patuloy ang pagkatok ng abogado sa labas ng pinto, nagbabanta na darating na ang mga awtoridad sa loob ng 5 minuto. Ang bawat segundo ay tila isang malaking bigat na dumadagan sa aking ulo. Si Dario ay patuloy na nagsasalita ng kanyang mga dahilan, mga kasinungalingang binalot sa kunwaring pagmamalasakit. Tumingin ako sa lamesa. Sa tabi ng mga papel ay naroon ang pulang kahon na pelus, kung saan nakalagay ang kwintas kanina. Isang mabilis na detalye ang napansin ng aking mga mata bilang isang eksperto sa alahas. May kakaibang bagay sa kandado ng kahon na yon. Ang aking utak ay mabilis na nag-isip kahit nasa gitna ng matinding sakit. Dito ako, nagdesisyon ng isang bagay na babago sa takbo ng aming mga buhay. Hinawakan ko ang panulat, gamit ang aking nanginginig na kamay at mabilis na isinulat ang aking lagda sa mga dokumento ng leon at pag-amin. Ngunit bago pa man makuha ni Dario ang mga papel sa isang mabilis at hindi halatang pagkilos, kinuha ko ang bakanteng pulang kahon na pelos at isinilid ito sa malalim na bulsa ng aking makapal na Amerikana. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Dario. Tinalikuran ko siya at binuksan ang pinto. Tumakbo ako palabas ng mansyon, dumaan sa likurang pinto upang iwasan ang mga mapanghusgang mata ng mga tao at tuluyang lumabas sa malakas na buhos ng ulan sa gabi ng Maynila. Ang malamig na tubig ulan ay humalo sa aking mga luha. Nungit sa loob ko, may isang maliit na apoy na nagsisimulang mag-alab. Hawak ko ang kahon sa loob ng aking bulsa, ang nag-iisang saksi sa kanilang maruming laro. Ang ingay ng mga patak ng ulan sa lumang bubong na yero ang gumising sa aking diwa pagdating ng madaling araw. Nakaupo ako sa tabi ng bintana ng isang maliit at madilim na silid, aralan na pansamantala kong nirentahan sa labas ng lungsod ng Maynila. Ang amoy ng basang semento at lumang kahoy ay malayo sa bangunang lavender at mamahaling kandila sa mansyon ng mga Valmonte na aking nakasanayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang lungkot o pagsisisi. Ang tangin na roon sa aking dibdib ay ang malamig na determinasyon na linisin ang aking pangalan. Inilagay ko ang aking mga siko sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy na umuuga sa tuwing aking nasasagi. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay habang binubuksan ang aking luma. Ngunit maaasahang bag na naglalaman ng aking mga personal na kagamitan sa pagpapanumbalik ng alahas. Inilabas ko ang aking maliit na magnifying glass at ang isang manipis na sipit na madalas kong gamitin sa pag-aayos ng mga maseselang, ang bahagi ng mga sinaunang iyas. Dahan-dahan kong kinuha ang pulang kahon na pelus mula sa bulsa ng aking basa pang-Amerikana. Ang pelus ay medyo nabasa ng ulan, ngunit ang loob nito ay nanatiling tuyo. Itinaas ko ang kahon sa ilalim ng iisang bumbilya na nakasabit sa kisame na dahan-dahang gumagalaw at nagbibigay ng pabago-bagong liwanag sa silid. Ipinikit ko ang aking isang mata at sinimulang suriin ang gintong kandado ng kahon gamit ang magnifying glass. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok bawat segundo ng katahimikan sa silid ay tila nagpapatagal sa aking paghahanap. Bilang isang propesyonal, alam ko ang bawat detalye ng mga kahon ng alahas ng pamilya Valmonte dahil ako mismo ang nag-aalaga sa mga ito. Biglang napatigil ang aking kamay. May nakita akong hindi normal. Sa gilid ng maliit na keyhole ng kandado, may isang sariwang gasgas. Hindi ito ordinaryong gasgas mula sa katagalan. Ito ay isang malalim at tuwid na marka na dulot ng isang matigas at matulis na metal na bagay. Ang ibig sabihin nito ang kahon ay hindi binuksan gamit ang orihinal na susi na palagi kong itinatago sa aking silid.
May pumwersa rito gamit ang isang manipis na kagamitan tulad ng isang hairpin o maliit na screwdriver. Ang aking hinala ay tama. Ang pagnanakaw ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang planadong hakbang. Ipinasok ko ang dulo ng sipit sa maliit na siwang ng bisagra sa likod ng kahon. Dahan-dahan kong inikot ito, naghahanap ng anumang bagay na maaaring naiwan ng taong humawak nito nang walang pag-iingat. Paglabas ng dulo ng sipit, may nakita akong napakaliit na bagay na sumabit dun. Isang hibla ng pulang thread. Inilapit ko palalo ang aking mukha sa magnifying glass para suriin ang hibla. Ito ay isang mamahaling hibla ng pulang sutla na may kakaibang kinang na tanging ang mga imported na tela lamang ang nagtataglay. Kasabay ng pagkatuklas na iyon, dinala ko ang kahon malapit sa aking ilong at huminga ng malalim upang amuyin ang loob nito. Ang pamilya Valmonte ay kilala sa paggamit ng tradisyonal na amoy ng sandalwood para sa kanilang mga lalagyan ng alahas upang maiwasan ang mga insekto. Ngunit ang kahon na ito ay may ibang amoy. Isang matamis, ngunit matapang na amoy ng itim na rosas ang pumasok sa aking pang-amoy. Ang amoy na ito ay hindi nagmumula sa tuyong pelus, kundi mula sa mamahaling pabango na kumapit sa tela ng hawakan ito ng salarin. Nanginig ang aking mga labi, habang ang bawat alaala ng kagabi ay mabilis na bumalik sa aking isipan. Ang pulang bestida na sutla na suot ni Celine Aguirre habang siya ay nakatayo sa tabi ni Dario, ang kanyang mga kamay na may mahahabang kuko na nakahawak sa baso ng alak at ang matapang na amoy ng kanyang pabango na palaging naiiwan sa silid tuwing siya ay dumadalaw. Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng malamig na madaling araw. Hindi lamang si Dario ang nagkanulo sa akin. Si Celine, ang babaeng palaging nagkukunwaring nag-aalala sa aming relasyon, ang siyang may akda ng mansa sa aking danggal. Sila ay nagtulungan upang gumawa ng isang bitag na mag-aalis sa akin sa buhay ni Dario habang buhay. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng salamin na ginagamit sa microscope mula sa aking kahon ng mga gamit. Maingat kong inilagay ang pulang hibla ng sutla sa gitna ng salamin at tinakpan ito. Tumingin ako sa labas ng bintana habang ang langit ng Maynila ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa kulay abong umaga. Pagpasok ko sa likod na pinto ng Pambansang Museo sa Manila, sinalubong ako ng malamig na hangin. Mula sa mga aircon at ng pamilyar na amoy ng mga chemical sa paglilinis. Ito ang lugar na itinuring kong pangalawang tahanan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Naramdaman ko ang mahihinang bulong ng aking mga dating kasamahan sa trabaho habang ako ay naglalakad sa koridor. Mabilis nilang iniiwas ang kanilang mga tingin sa tuwing ako ay lilingon. Alam kong nakarating na sa kanila ang balita mula sa pamilya Valmonte na ako ay isang magnanakaw. Masakit, ngunit pinilit kong huwag magpakita ng anumang kahinaan. Itinaas ko ang aking no at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dulo ng koridor kung saan matatagpuan ang laboratory o para sa pagsusuri ng mga antigo. Doon ay nakita ko si Kuya Robert, ang pinuno ng laboratory, at ang tanging tao na nagturo sa akin ng mga advanced na teknik sa pagpapanumbalik ng alahas. Siya ay tila nagulat nang makita ako, ngunit walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, kundi pag-aalala. Lumapit ako sa kanya at nakiusap na pahiramin ako ng isang oras sa paggamit ng digital spectrometer at fingerprint analysis kit. Alam kong malaki ang panganib para sa kanyang trabaho, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing ito lamang ang tanging paraan upang patunayan ko ang aking katapatan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalin, langan-marahan siyang tumango at iniwan ako sa loob ng silid upang makapagtrabaho ng mag-isa. Agad kong sinimula ng aking pagsusuri. Inilagay ko ang glass slide na naglalaman ng pulang hibla ng sutla sa ilalim ng digital spectrometer. Ang makina ay dahan-dahang gumana at ang kulay asul na liwanag nito ay dumaan sa ibabaw ng hibla. Sa screen ng computer, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa istruktura ng tela. Ito ay isang uri ng mamahaling sutla na ginagawa lamang sa isang maliit na bayan sa Italia na may kakaibang tina na hindi basta-basta nabibili sa karaniwang tindahan sa Maynila. Ito ay eksaktong kapareho ng tela ng pulang bestida na suot ni Celine sa gabing iyon.
Kasunod nito, kinuha ko ang magnetic powder at ang pinobrush upang suriin ang gintong kandado ng pulang kahon na pelos. Dahan-dahan kong ipahid ang maitim na pulbo sa ibabaw ng metal. Sa bawat hagod ng aking kamay, ang aking puso ay tila gustong sumabog sa kaba. Ilang sandali pa lumitaw ang mga malilinaw na marka ng daliri sa ibabaw ng makintab na ginto. Ginamit ko ang software ng laboratory o upang ihambing ang mga markang ito sa aking sariling mga daliri, gayon din sa mga lumang dokumento na may lagda at tatak ng daliri ni Dario na mayroon ako sa aking mga personal na file. Lumabas ang resulta sa screen. Walang kahit isang bakas ng aking daliri sa kandado ng kahon. Sa halip, ang mga markang naroon ay kabilang kay Dario at sa isa pang tao na may mas maliliit at mas matutulis na hugis ng daliri, si Celine. Naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod, kaya napakapit ako sa gilid ng lamesa. Ang katotohanan ay narito na sa aking harap, nakasulat sa mga numero at mga linya ng computer. Sila nga ang gumawa nito. Habang inisave ko ang lahat ng mga file na ito sa aking flash drive at sinisimulan ang pagprint ng opisyal na ulat, naramdaman ko ang marahang pagyanig ng aking telepon sa loob ng aking bulsa. Kinuha ko ito at nakita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sinasabi sa mensahe na siya ang dating gwardiya ng mansyon ng mga Valmonte na tinanggal sa trabaho nang walang dahilan pagkatapos ng gabi ng kaarawan ni Doña Lourdes. Sinabi niya na hawak niya ang orihinal na kuha ng kamera bago ito binura ng pamilya Valmonte at gusto niya ako makatagpo upang ibigay ito kapalit ng tulong upang makalabas siya ng bansa. Pumunta ako sa isang lumang kapihan sa gilid ng kalye sa Quiapo, kung saan ang amoy ng usok ng mga sasakyan at basang kalsada ay pumapalibot sa buong paligid. Ang lugar na ito ay malayo sa marangyang mundo ng mga Valmonte, ngunit dito ko mararamdaman ang tunay na kaligtasan mula sa mga taong gustong magpalubog sa akin. Natupo sa pinakadulong mesa ang isang lalaking nakasuot ng luma at kumupas na jacket na may malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Siya si Mang Tomas, ang dating pinuno ng mga gwardiya sa mansyon ng mga Valmonte. Sa tuwing may magbubukas ng pinto ng kapihan, mabilis siyang tumitingin doon halatang balisa at natatakot sa kanyang kinalalagyan. Umupo ako sa kanyang harap at marahang inilagay ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Nang makita niya ako, huminga siya ng malalim at inilabas ang isang maliit na itim na USB drive mula sa kanyang bulsa. Sinabi niya sa akin na pagkatapos ng gabi ng kaarawan ni Doña Lourdes, kinausap siya ni Dario sa pribadong silid. Binigyan siya ng kaanting pera at agad siyang tinanggal sa trabaho upang tiyakin na hindi siya magsasalita sa sinuman tungkol sa nangyari. Ngunit bago pa man burahin ni Dario ang mga kuha ng kamera sa buong mansyon sa gabing yon, mabilis na nasave ni Mang Tomas ang orihinal na video file sa kanyang sariling USB bilang proteksyon para sa kanyang sarili. Inilapit niya sa akin ang USB at ibinulong ang nilalaman nito. Nakuna ng camera sa ikalawang palapag ang sandali kung saan dahan-dahang pumasok si Dario at si Celine sa silid ni Doña Lourdes 10 minuto bago patayin ang mga ilaw sa bulwagan. Nakunan din doon ang paglabas ni Celine na may hawak na maliit na bagay na isinilid niya sa kanyang sariling bag habang si Dario naman ang mabilis na bumaba patungo sa kinalalagyan ng aking mga gamit. Naramdaman ko ang matinding galit sa aking dibdib, ngunit pinalitan ko ito ng lakas. Inabot ko ang USB at hinawakan ito ng napakahigpit sa aking palad. Tumingin ako kay Mang Tomas at nang akong gagamitin ko ang katotohanan ito upang linisin ang aking pangalan at titiyakin ko na hindi siya maaring saktan ng pamilya Valmonte kapag lumabas na ang lahat sa korte. Nagpasalamat ako sa kanya at mabilis na lumabas ng kapihan. Ang langit ay patuloy na nagdilim habang ang malamig na hangin ng hapon ay humahampas sa aking mukha. Isinilid ko ang USB sa pinakamalalim na bulsa ng aking coat kasama ng pulang kahon na pelus. Sa bawat hakbang ko sa gilid ng kalsada, naramdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking lakas. Mayroon na akong sapat na ebidensya upang ibagsak ang kanilang mga kasinungalingan. Ngunit nang paliko na ako sa isang mas tahimik na daan, patungo sa sakayan ng jeep, mabilis na huminto ang isang itim na sasakyan sa aking tabi, dahilan upang umusok ang mga gulong nito sa basang kalsada. Bumukas ang mga pinto nito
at dalawang matangkad na lalaking nakasuot ng maitim na jacket ang mabilis na bumaba at humarang sa aking daanan. Ang isa sa kanila ay humakbang palapit sa akin habang ang kanyang kamay ay nakatago sa loob ng kanyang jacket. Sinabi niya sa akin sa isang malamig na boses na gustong makipag-usap ni Dario sa akin ngayon din at mas mabuting sumama ako ng tahimik kung ayaw kong masaktan sa gitna ng karsada. Hindi ako nagpadala sa takot. Mabilis akong humakgang pabalik at sumiksik sa gitna ng maraming tao sa palengke ng Quiapo, kung saan ang mga nagtitinda at mamimili ay tuloy-tuloy sa kanilang paglalakad. Dahil sa kapal ng tao mabilis na nawala sa aking paningin ang dalawang lalaking sumusunod sa akin. Ngunit ayaw kong magtago habang buhay. Kinuha ko ang aking telepno at direktang tinawagan ang numero ni Dario. Nang sumagot siya, hindi ko hinayaang magsalita siya ng anumang kasinungalingan. Sinabi ko sa kanya sa isang malamig ngunit matatag na boses na kung gusto niya akong kausapin, makikipagkita ako sa kanya sa isang pampublikong kapihan sa Green Hills kung saan maraming tao at hindi niya ako magagawa ng anumang masama. Pagdating ko sa kapihan, nakaupo na si Dario sa isang sulok. Kape lang ang nakalapag sa kanyang mesa at halatang balisa siya habang pinaglalaruan ang kanyang singsing. Nang maupo ako sa kanyang harap, tumingin siya sa akin na may halong awan at pagmamataas. Sinimulan niya ang pagsasalita gamit ang kanyang pamilyar na boses, ang boses na ginamit niya nung unang beses niya akong niligawan. Sinabi niya sa akin na ginagawa lamang niya ito para iligtas ang pamilya Valmonte mula sa pagkabangkarot. Sinabi niya na ang pamilya ni Celine ang tanging makakapagbigay ng puhunan upang hindi mabawi ng bangko ang kumpanya at ang aming kasal ay isang malaking balakid sa planong yon. Sinubukan niyang magmukhang kawawa sa aking harap. Natila ba siya ang biktima ng pagkakataon? Sinabi pa niya na ang pagbibintang sa akin ng pagnanakaw ay ang pinakamabilis na paraan upang hindi na magtanaw ang media at ang lipunan kung bakit kami maghihiwalay. Habang nakikinig ako sa kanyang mga dahilan, naramdaman ko ang matinding pagkahabag. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa kanya. Ang lalaking minahal ko ng buong puso ay isang duwag na handang magsakripisyo ng danggal ng ibang tao para lamang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. Inilagay ni Dario ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang itinulak ito patungo sa akin. Sa loob ng sobre ay may isang check na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at isang plane ticket papuntang Toronto, Canada na nakatakda para sa susunod na linggo. Sinabi niya sa akin na kunin ko ang pera lumipat patungong Canada at magsimula ng bagong buhay doon. Wag na raw akong babalik kailanman sa Maynila at yakin kong kalimutan ko na ang pamilya Valmonte. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinapon ang kape sa kanyang muka. Tinitigan ko lamang ang tseke at ang ticket ng may malamig na ekspresyon. Naintindihan ko ang kanyang pla, o gusto niya akong busalan ng pera upang magmukhang tanggap ko ang aking pagkatalo. Pinatigas ko ang aking muka at pinalabas na ako ay nawala na ng lakas na lumaban. Marahan kong kinuha ang sobre at isinilid ito sa aking bag. Nang makita ni Dario ang aking pagtanggap, lumabas ang isang relieved na ngiti sa kanyang mga labi. Umayo siya ng upo at tila nabawasan ang malaking tinik sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa akin at sinabing tiyakin ko lang na pupunta ako sa mansyon ng mga Valmont bukas ng umaga. Naroon daw ang buong pamilya si Celine at ang mga abogado upang pirmahan ang huling waiver sa paglipat ng aking mga natitirang ari-arian bago ako tuluyang umalis ng bansa. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing yon, may munting ngiti na lumabas sa aking mga labi. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako bukas sa mansyon at titiyakin kong matatapos ang lahat sa harap ng buong pamilya. Nang tumayo si Dario at umalis na iwan ako sa kapihan. Ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa ng aking coat at pilit na pinagpiga ang plane ticket sa aking palad hanggang sa maglukot-lukot ito sa tabi ng matigas na ibabaw ng USB drive at ng pulang kahon na pilus. Bumalik ako sa mansyon ng mga Valmont sa huling pagkakataon ng umagang yon. Ang malaking pintong gawa sa mahal na kahoy ay bumukas at ang malamig na hangin ng aircon sa loob ay sumalubong sa akin kasabay ng amoy ng mamahaling bulaklak na itinanim sa paligid. Sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng malaking kristal na chandelier,
nakaupo ang buong pamilya sa paligid ng isang mahabang lamesang salamin. Naroon si Doña Lourdes na nakasuot ng kanyang formal na maitim na bestida, si Celine na nakaupo sa kanyang tabi na may kasamang triumphant na ngiti, at si Dario na nakatayo sa gilid habang hawak ang kanyang mga papel. Naroon din ang matandang abogado ng pamilya na si Ate Castro, kasama ang dalawang nakatatadyong kasapi ng board ng kumpanya na inimbita upang maging saksi sa kasunduan. Nang makita nila akong pumasok na may simpleng puting blusa at maong na pantalon, nagpalitan ng tingin si Doña Lourdes at si Celine. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas, tila ba tinitingnan nila ang isang taong talunan na pumunta lamang upang tanggapin ang kanyang parusa. Sinimula ni Doña Lourdes ang pagsasalita sa kanyang malamig at matigas na boses. Sinabi niya na mabuti naman at dumating ako ng maaga upang hindi na maaksyaya ang oras ng bawat isa. Sinabi pa niya na pagkatapos kong pirmahan ang huling waiver sa paglipat ng aking mga karapatan sa ari-arian, maaari ko nang kunin ang tseke at umalis patungong Canada upang hindi na muling makita ng lipunan ng aking mukha. Lumapit si Ate Castro at inilapag ang mga huling dokumento sa aking harap. Inabot sa akin ni Dario ang isang gintong panulat, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin. Sinabi niya sa isang mahinang boses na pirmahan ko na ito para matapos na ang lahat at makapagsimula na kaming dalawa ng bagong buhay. Tinitigan ko ang panulat sa kamay ni Dario. Hindi ko ito kinuha. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking blusa at kinuha ang aking bag. Sa halip na humawak sa panulat, naglakad ako patungo sa kabilang dulo ng sala kung saan nakalagay ang isang malaking screen at projector na nakahanda para sa gaganaping pulong ng board ngayong hapon. Napakunot ang noo ni Doña Lourdes sa aking ginawa. Nagtanong siya sa isang galit na tono kung ano ang ginagawa ko at kung bakit hindi ko pa pinipirmahan ang mga papel upang matapos na ang usapan. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang flash drive mula sa aking bag at direktang isinaksak ito sa port ng projector. Ang ilaw ng projector ay mabilis na gumana at naglabas ng maliwanag na ilaw sa gitna ng silid. Humarap ako sa kanila. Tinitigan ko si Doña Lourdes, si Celine at si Dario. Ang aking boses ay naging malinaw, kumalma at umalingaw-ngaw sa buong malaking bulwagan. Sinabi ko sa kanila na naparito ako bukas, hindi para tanggapin ang kanilang pera, at lalong hindi para pirmahan ang kanilang mga kasinungalingan. Naparito ako upang ipakita sa harap ng kanilang abogado at ng mga miyembro ng board kung sino ang tunay na magnanakaw sa mansyong ito. Pindot ko ang remote control. Ang malaking screen sa aking likod ay mabilis na sumindi at ang unang frame ng video ay lumabas. Nalaglag ang hawak na tasa ni Celine sa platito dahilan upang matapon ang mainit na kape sa kanyang lap, habang ang mukha ni Dario ay biglang nawala ng kulay nang makita niya ang kanyang sariling mukha sa screen. Nagsimulang tumakbo ang video sa malaking screen. Ang timestamp sa ibaba ng screen ay malinaw na nagpapakita ng 8:40 ay 5 ng gabi. Sa malinaw na kuha ng kamera, nakita ng lahat si Dario na hawak ang kamay ni Celine habang mabilis silang pumasok sa silid ni Doña Lourdes. Pagkaraan ng 3 minuto, lumabas si Celine na may hawak na kumikinang na kwintas na mabilis ning isinilid sa kanyang sariling bag. Pagkatapos nakunan din si Dario na lumapit sa sulok kung saan nakasabit ang aking bag at isinuksok doon ang kwintas bago mabilis na bumaba sa bulwagan. Natahimik ang buong sala. Walang sinuman ang nakapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Lourdes habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naglakad ako pabalik sa lamesa at inilapag ang 3 pormal na kopya ng ulat mula sa laboratory o sa harap ni Ate Castro at ng 2 miyembro ng board. Sinimulan ko ang pagpapaliwanag sa isang malamig at propesyonal na tono, katulad ng ginagawa ko sa tuwing nagtatanghal ako ng isang napapanumbalik na sinaon ng alahas. Sinabi ko sa kanila na ang opisyal na ulat mula sa pambansang museo ay nagpapatunay na walang kahit isang bakas ng aking daliri sa kandado ng kahon. Sa halip, ang mga markang naroon ay kabilang kina Dario at Celine. Inilahad ko rin ang resulta ng spectrometer na nagpapatunay na ang pulang hibla ng sutla
na nakuha sa bisagra ng kahon ay eksaktong kapareho ng mamahaling tela ng bestidang suot ni Celine sa gabing yon. Nung marinig ito, biglang tumayo si Celine mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa takot at galit. Humarap siya kay Dario at nagsimulang sumigaw, sinasabi niyang si Dario ang may kasalanan ng lahat, na si Dario ang nagpumilit na gawin ang planong ito upang makuha ang pera ng kanyang pamilya at mailigtas ang Valmonte Group mula sa pagkabangkarote. Subalit sinubukan siyang pigilan ni Dario. Pinagpawisan ng matindi si Dario habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niya magpalusot kay Ate Castro, ngunit ang abogado mismo ang humawak sa mga ulat at umiling ng may matinding pagkadismaya. Tumingin ako kay Doña Lourdes. Ang matandang babae na dating napakataas ng tingin sa sarili ay dahan-dahang napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Naintindihan niya na sa kanyang kagustuhang palayasin, ako sa pamilya tinulungan niya ang kanyang sariling anak na gumawa ng isang malaking krimen na magpapabagsak sa pangalan ng kanilang pamilya habang buhay. Bago pa man makapagsalita muli si Dario upang ipagtanggol ang kanyang sarili, muling bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Dalawang opisyal ng pambansang pulisya ng Maynila na nakasermoya ang pumasok sa loob ng sala kasama ang aking kinuhang abogado. Lumapit ang pinunong pulis sa gitna ng silid at nagtanong kung sino sina Dario Valmonte at Celine Aguirre. Inilabas niya ang isang formal na utos mula sa korte para sa kasong falsification ng ebidensya, slander, at malicious framing batay sa rekso ng aking abogado. Ang umuunggol na tunog ng wangwang ng sasakyan ng pulis sa labas ng gate ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng kanilang mga kasinungalingan. Pagkaraan ng ilang buwan tuluyang nabago ang takbo ng buhay ng lahat. Ang balita tungkol sa ginawang kasalanan ni Dario at Celine ay mabilis na kumalat sa buong Duitonglu at sa balita sa telebisyon. Dahil sa matinding beboy na ito, isa-isang nag-alisan ang mga mamumuhunan sa Valmonte Group. Tinanggal si Dario sa kanyang posisyon sa kumpanya, habang ang pamilya naman ni Celine ay tuluyang itinakwil ang kanilang anak, upang iligtas ang kanilang sariling negosyo mula sa pagkabagsak. Isang hapon, bago pa man matapos ang huling pagdinig sa korte, nakiusap si Doña Lourdes na makipagkita sa akin sa isang tahimik na kainan sa Makati. Nang makita ko siya, halos hindi ko siya makilala. Ang dating napakataas at napakasungit na biyenan ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Inilapag niya ang isang sobre sa mesa at pilit na itinulak ito patungo sa akin. Nakiusap siya sa akin na maglabas ng pahayag upang linisin ang pangalan ni Dario kapalit ng anumang halaga ng pera na aking hihilingin. Tinitigan ko si Doña Lourdes ng may malalim na katahimikan. Marahan kong itinulak pabalik ang sobre at inilayo ang aking baso ng tubig. Sinabi ko sa kanya na ang danggal na sinubukan nilang tapakan ay hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Sinabi ko sa kanya na ang bawat tao ay kailangang humarap sa kahihinatnan ng kanilang sariling mga desisyon. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay nang walang galit o pagnanais na maghigante. Gamit ang aking sariling pagsisikap at ang tulong ng mga taong naniwala sa aking katapat, binuksan ko ang aking sariling sentro para sa pagpapanumbalik ng mga sinaunang alahas sa gitna ng lungsod ng Maynila. Naging mabilis ang pagkilala sa aking gawa at ang mga kilalang kolektor at museo ay patuloy na nagtiwala sa aking kakayahan. Dumating ang araw ng huling pagdinig para sa aming lihon sa Regional Trial Court ng Maynila. Nung lumabas ako ng gusali ng korte na hawak ang opisyal na dokumento ng aking kalayaan, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kaginhawaan sa aking dibdib. Narinig ko ang mabilis na pagtawag ni Dario sa aking pangalan mula sa aking likuran. Mabilis siyang bumaba sa malalaking hakbang ng hagdanan ng korte. Ang kanyang mukha ay payat mukhang pagod at wala na ang dating pagmamataas na kanyang ipinapakita. Reaching out, sinubukan niyang hawakan ang aking braso upang pigilan ako sa paglalakad. Mabilis ngunit marahan kong inilayo ang aking braso mula sa kanyang hawak. Tumingin ako sa kanya nang walang galit, kundi may ganap na kapayapaan sa aking mga mata. Humihingal na nakiusap si Dario,
Sinasabi niyang nagsisisi siya sa lahat ng kanyang ginawa na wala nang natira sa kanyang buhay. At nakiusap siya na bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon upang ayusin ang aming nakaraan. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata at sa isang malinaw matatag at hindi nanginginig na boses, sinabi ko sa kanya ang aking huling mga salita. Sinabi ko sa kanya na maggagawa man niyang kukunin ang aking kasal at sirain ang aming nakaraan, ngunit kailanman ay hindi niya magagawang totoo ang kanyang mga kasinungalingan. Tinalikuran ko si Dario at naglakad ako pabalik sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw nang may nilabit-bit ang aking malayang pagkatao at ang aking danggal na hindi kailanman kayang sirain ng sinuman. Habang pinagmamasdan ko ang mga huling hakbang ni Nerissa palayo sa korte sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng Maynila, naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa aking puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa akin sa buong paglalakbay na ito mula sa unang kabanata hanggang sa dulo. Bilang manunulat, kapag inaalaala ko ang eksena kung saan tahimik na lumuluha si Nerissa sa loob ng silid habang pinipilit siyang pirmahan ang mga papel sa gitna ng matinding pagtataksil ng kanyang asawa, hindi ko mapigilang makiramdam sa sakit na pinagdaanan ng isang taong nagmahal ng tapat ngunit sinuklian ng kasinungalingan. Sa larangan ng pagpapanumbalik ng mga lumang alahas, ginagamit ang isang espesyal na salamin upang makita ang pinakamaliliit na bitak na hindi napapansin ng karaniwang mata. Natutunan natin mula sa buhay ni Nerissa na ang pag-ibig at tiwala ay tulad ng isang mahalagang antigo. Kapag ang isang bagay ay nabasag dahil sa paulit-ulit na pagtataksil at kawalan ng katarungan, hindi natin kailangang piliting idikit ang bawat piraso nito upang magmukhang buo muli. Kung minsan, ang totoong tapang ay ang pagkakaroon ng lakas na iwanan ang mga basag na labi at gamitin ang natitirang danggal upang bumuo ng isang panibagong buhay na mas maliwanag at mas matatatag. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Nerissa nung gabi niyon, magagawa niyo rin ba ang manatiling tahimik at mag-ipon ng lakas upang ipaglaban ang inyong danggal sa tamang panahon? Nais kong malaman ang inyong mga naiisip at saloobin. Saan galing na bayan o bansa kayo nakikinig sa akin ngayon? Habang ginagawa ang inyong mga pang-araw-araw na gawain sa bahay? Pakiusap na mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Ibaba-ibahagi ang inyong sariling kwento ng pag-asa. At huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba nating mga kababayan. Nawa ay magdala ang kwentong ito ng liwanag at lakas ng loob sa sinumang kasalukuyang dumadaan sa mabigat na pagsubok sa pamilya o pag-ibig. Pamagat ng kwento ang angkan at ang salamin ng katotohanan. Ang kwentong ito ay isinulat haos sa inspirasyon ng iba't ibang buhay ng tao sa tunay na mundo. Iniaalay para sa lahat ng mga taong pilit na bumabangon mula sa pagsubok. Paalala ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at muling isinulat upang magbigay ng libangan at maghatid ng positibang mensahe at hindi upang manira o magpatama sa kaninuman.